Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasabi ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig ng Ama, ng Espiritu Santo, at ng Anak. Mga kagawad, isang bagay ang napakailap na hanapin. Isang bagay na lagi nating hinahanap, ngunit hindi natin matatagpuan kung ating hahanapin. Ito ay ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kasiyahan sa isang bayan. Marami sa atin ang malimit na nagsasabi, saan kaya ako magiging maligaya? Pag may pera ako, hindi pa rin ako nasasiyahan. Naghahanap ako lalo ng pera. Masaya na ako, pero parang hindi pa rin ako masaya. Nasa akin man ang lahat, hindi ako masaya. Tama mga kagawad. Mahirap hanapin ang kasiyahan, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kagalakan, kung tunay natin hahanapin. Sapagkat kung gagawa tayo ng isang bagay o pag tayo ay mapasaya sa ating personal na interest, sa ating personal na pangangailangan, hindi tayo magiging satisfied. Laging may kulang. Tulad ng halimbawa, yung kwento ng isang pare tungkol sa isang ama sa kanyang parokya. Isang panday, isang karpentero na ang kita ay hindi permanente. Kung walang trabaho, walang pera, walang kita. Alam naman natin minsan ang mga gumagawa sa mga construction, minsan walang materials, walang supplies, o kung ano man mga kadahilanan. So may mga manggagawang mabakasyon. So ang aming ito, nangyari ang ganyang pangyayari na walang pasamantala na kanyang nabuhay. Walang magagawa na mag-isip. Isang araw ayon sa pare, pumunta ito sa simbahan. Itong amang ito, hindi naman ito yung tawag nating isang libuto. Pero nung araw na yan pumunta sa simbahan at kakatapos lamang ng misa, ang pare nagbibilisan doon sa altar, sa labas ng altar, saan may dinding na ika nga naghiwalay ng altar at ng altar doon sa bisa ng pare. So ang narinig ng pare na humingi ng tulong sa Diyos, Panginoon, wala ka na kaming makain sa araw na ito. Pambili man lamang ng bigas o kung ano man yan. Para malagyan lamang ng laman ang mga kumakalam namin sikmura. So naawa si Father. Ang ginawa ni Father, may mga butas doon sa dinding palabas sa altar para hindi gaano mainit. Doon sa altar, doon sa altar sa labas. So inulog ng ama, ni Father yung pira doon sa isa sa mga butas. At sa harapan mismo nung amang nanalangin. Nung makita ng ama yung bumagsak na pera, napansin niya. So dinampot niya, Lord, maraming salamat, masaya na ako. Binigyan mo ako ng pera. Bibilin na ako ng aming makain. Bibilin na ako ng bigas. Pag nabinilang niya ang pera, bingala siya. Sabi niya, Panginoon, bakit? Kulang ito, wala kaming ulam. Sana hindi ko may ulam. Sabi ng pare,
masampal ka dyan ng Panginoon, naging ka para sa bigas lang, ngayon naghanap ka para sa ulam. Ang pare, padyok only, sabi ng pare. Ang ibig sabihin dito, ang aral nito, hindi tayo masisiyahan. Kahit mapagbigyan tayo, laging kulang. Yan, kaya hindi natin alam kung paano tayo magiging masaya. Ito ang payo ng inyong kagabay at nagiging payo rin ito sa atin. Na kung gusto natin ang tayo ay talagang tunay na magiging maligaya, tunay na magiging masaya, ay ang gumawa tayo ng kabutihan. Sapagkat kung tayo ay makagawa ng isang kabutihan na talagang kusang loob, nagmula sa ating puso, nagmula sa ating pagmamahal sa ating kapwa, magiging masaya tayo. Halimbawa, tulad ng nangyari sa isa nating kaibigan, maaga pa, papasok sa kanyang trabaho. Ngayon, nung lumabas siya sa gate, nakita sa isang tao doon sa harapan mo siya ng kanyang gate, nakasandal na namimilipid sa sakit ng tiyan. Papasok na siya sa kanyang trabaho. So, naawa siya doon sa napansin niya namimilipid. Nagmamadali man siya sa bugso ng damdaming nagmamahal sa kapwa. Nakalimutan niyang papasok siya. Sa halip, itinakbo niya, mayroon siyang jeep, itinakbo niya yung taong nakikita sa kanyang gate na tinakbo niya sa pagamutan. Sabi niya, asikasuhin niyo ito, bahala ka dito. Nag-iwan siya ng pera para yun sa magastos ng taong dinalan sa pagamutan. Paglabas niya, tinignan niya yung kanyang reloj de pulso. Huli na siya sa trabaho. At wala na sa pera sa bulsa. Ngunit, ang kanyang naramdaman at ang sabi niya, sa unang pagkakataon, parang nagiging masaya siya sa kanyang buhay. Ang una niyang naramdaman ay nakatulog siya. Nakagawa siya ng kabutihan. Nawalan man siya para sa sarili. Nagiging masaya pa rin siya. Sa madaling salita, mga kagabay, at ito rin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung nais nating magiging masaya tayo, gumawa tayo ng mga bagay na hindi tayo nag-iisip ng anumang kabayaran, ng anumang recognition, ng anumang kitain, o anumang tutubuin. Magbigay tayo mula sa puso, hindi mula sa nguso. Magbigay tayo mula sa puso, hindi mula sa sariling kayabangan. Hindi tayo magiging masaya kung gagawa tayo kahit anong kabutihan, kahit anong bagay na napipilitan lamang tayo, na binabayaran tayo, o kaya dapat nating gampanan. Ang tunay na kaligayahan matatagpuan natin sa gawang kabutihan, hindi naghihintay ng anumang kabayaran. Isang kabutihang kusa, isang paglilingkod na may pagmamahal sa kapwa. Mga kababayan, marami na tayong nakahalubilo dahil sa ating hanap buhay. Nakausap na natin ang mga mayaman, ang mga mahirap, ang mga bata, ang mga batang isip, ang mga walang isip. Nakakausap na natin yung mayon. At isa lang kanilang sinasabi, bakit hindi ako masaya? May pera ako, kung ano-ano. Bakit hindi ako masaya? Guwapo naman ako. Bakit hindi ako masaya na sa akin na ang lahat? Bakit nga? Sapagkat karamihan sa mga taong yan ay ang sarili lamang ang tinitingnan. Mga kagabay, lagi nating itanim sa ating isip na ang sino mang gagawa ng kabutihan sa kapwa na naglilingkod at kusang tumulong na may pagmamahal ay mabigyan ng tunay na kaligayahan, ng tunay na kasiyahan ng Diyos. Mahalin ng kapwa, paglingkuran ng kapwa na may pagmamahal at may pag-ibig at magiging masaya.